May dalawang tao. Yung isang tao, siya yung tipong taong walang discipline sa sarili. Yung kahit ni 1% na discipline, wala. Lagi siya nagpapatalo sa procrastination, o lagi siya nagpaprocrastinate sa kama niya. Pagkagising niya sa umaga, kuha cellphone, scroll sa social media. Nagtitingin kung anong update, kung ano yung bagong issue dito sa social media. Ganon siyang tipong tao. Siya yung tipong tao na walang pake. Pero may pangarap siya, siya yung tipong tao na gusto niya maging successful, gusto niya magkaroon ng freedom, pero wala naman siya discipline. Siya yung tipong taong ayahay. Siya yung tipong taong soon, puro one day, one day, one day, one day, wala nang day one. Ganon siyang tipong tao. Yung isang tao naman, siya yung tipong taong pagkagising sa umaga, uupo sa kama or bababa sa kama para mag-meditate lang. After niya mag-meditate, kukuha lang siya ng kape niya, black coffee, walang sugar. After nun, mag-workout siya or pupunta nga sa gym or mag-work siya, mag-edit siya, mag-shoot siya ng mga video para may upload siya sa social media. At para mag-improve yung personal branding niya. Siya yung tipong taong bibili pa ng libro, gagastos pa ng pera para lang bumili or para lang mag-invest sa knowledge niya or sa mga course para lang ika-improve ng personal branding niya or sarili niya. Siya yung tipong taong every time nakakain siya, may dala-dala siyang timbangan para i-count lang yung calories niya. Siya yung tipong tao kahit gutom na, tinitiis niya kasi nasa fasting siya. So ngayon, balikan natin yung dalawang taong yun. Sa tingin nyo, after 1 year, sino ang magiging successful sa kanila? Siyempre yung may discipline. Ang problema kasi sa mga tao ngayon is wala na silang discipline, okay? Kasi karaniwan dyan, pagkagising mo ng umaga or normal day, laging may nagkatalo dyan eh. Isang mabuti, isang masama. Magkatalo yan. Ang lagi lang sasabihin yan, tamarin ka, tamarin ka, tamarin ka, tamarin ka. Sabi yung mabuti naman sasabihin, huwag kang tamarin, may pangarap ka, huwag kang tamarin, may pangarap ka. So ngayon, yung mga walang disiplina, nagpapatalo ngayon sa negative. 'Di ba? For example, may gagawin silang content, ang magiging reason lang niya, bukas na ako magko-content kasi super busy ako, pero wala naman talagang ginawa. Nakahiga lang naman sa kama. Naglalaro, nanonood ng mga movies, 'di ba? Or nag-scroll sa social media. 'Di ba? Iniisip niya na parang justify na lang niya na may ginagawa siya or busy talaga siya kahit napakahaba naman or napakadaming free time niya sa araw niya. Mas pipiliin na lang niya humiga, matulog, mag-cellphone. Kumain ng mga junk foods ng mga sugar. Kasi ayaw niyang mahirapan. Takot siya mahirapan o hindi siya sanay mahirapan. Gusto lang niya puro sarap. Yun ang karaniwang kamalian ng mga tao kasi ngayon. 'Di ba? Ayaw na ng pain, iniiwasan yung pain. So ngayon, ano ba yung mga solusyon na pwede niyong gawin para maiwasan yung mag-procrastinate or tamarin or mawalan ng discipline? May tatlo tayo dyan. Unang-una is mag-meditate. Okay? Napaka-importante na ito. Pero ako personally, nagme-meditate ako pag gising na gising na talaga yung diwa or gising na gising na yung sarili ko. Ito for example, pagkagising ko na umaga, around 7 or 8 ako nagigising mostly. And pagkagising ko is, bababa ako ng kama, mag-stretching ako. Kasi sobrang importante mag-stretching. Kasi magbe-benefits to pagtanda mo. After nun, lalabas ako, maghihilamos ako. Kasi natutulungan din ako nito para maging clear skin ako. Para mapanatili ko yung clear skin ko. And after nun, magigising din kasi yung diwa ko. After nun, magtitimpla ako ng coffee. Pero personally, mas trip ko yung ice black, yung mga ice, yung mga malalamig, mga cold na coffee, mga black coffee, okay? Nagmamainit lang ako mostly kapag green tea iniinom ko, mga ganon, para magising yung diwa ko. After nun, papasok ako sa kwarto ulit, and then bubuksan ko yung PC ko, kasi check ko yung mga to ko, yung mga contents ko, yung algorithm ko, check ko. After nun, mag-meditate muna ako.
para ma-align din ako sa mga gagawin ko. And hindi ako matalo ng negative energy. Sobrang importante na mag-meditate ka. Okay? And second naman is, know your limits. 'Di ba? Napakadaling pakinggan pero napakahirap gawin. Napakadali, 'di ba? Parang pag sinabing know your limits lang 'yan, know your limits, pero mahirap siyang gawin. Sobrang dali lang niyang pakinggan, 'di ba? Pero in reality, isa to sa mga pinakamahirap gawin, yung know your limits. Bakit? Kasi diyan nga yung papasok yung discipline mo eh. Pero kung isiset mo ngayon sa utak mo na okay, may limitation yung pag pagpunta sa social media, may limitation. Hindi mo kailangan na pumunta sa settings ng cellphone mo para lang mag-notif kapag nasa limit ka. Hindi. Utak lang. You versus you. Me versus me. Okay? Wala kang ibang kalaban dyan kung hindi sarili mo. Okay, tandaan mo. Kaya, tandaan nyo, wala kang ibang aasahan dyan kung hindi sarili mo. Kaya kung magpapatalo ka sa negative, hindi mananalo yung positive side mo, walang mangyayari sa'yo, buong araw ka lang mag-procrastinate, buong araw ka walang nagawa. Kaya importante magkaroon ka ng limitation. Okay? Paano magkaroon ng limitation? Iset mo lang. Lagi mo lang sabihin sa utak mo na, okay, may limitation ako. 15 minutes lang ang pinakamatagal na pwede ako mag-social media. Kumbaga, for example, pagkakatapos ng work, pagkakatapos mo lang mag-edit, parang break time mo lang. So, social media ka para hindi ka ma-exhaust or para hindi ka ma-burn out. Okay? Napaka-importante magkaroon ka ng break time para hindi ka ma-burn out sa ginagawa mo. And last naman is, don't forget your dreams. Ito napaka-basic pero sobrang halaga or sobrang isa sa mga fundamentals, okay? Para maiwasan mo mag-procrastinate para maging disiplinado ka. Siyempre, know your dreams. Kapag alam mo sa sarili mo, na-vision mo, for example, na-meditate ka, na-vision mo yung dreams mo, na-vision mo na may maganda kang bahay, may maganda kang family, na-build mo yung empire mo with your future partner. And, na-vision mo na may maganda kang kotse, may business ka, may freedom ka ngayon. Pag na-vision mo yan, yung procrastinate, yung katamaran, hindi mo may isip yan kasi grabe yung apoy sa puso mo na gusto mong abutin yun, na gusto mong kunin yun. Kaya lahat gagawin mo para maabot lang siya. Okay? Kaya lagi mo tatandaan, paano mo malalaman kung hindi mo susubukan?